Magandang araw, nais ko lang pong ipaalam sa inyo na ito na po ang huling available na chapter para sa series na ito, kaya magiging once a week na lang din po ang upload natin dito gaya ng sa Demon King at sa Sword Master, sabay sa release ng new chapter. Maraming salamat po sa pag-unawa, at shout out sa lahat ng solid supporters natin. Simulan na po natin ang istorya para sa episode na ito. Pagkapasok nila sa loob ng maze, binanggit ng mga notification na kasalukuyan silang nasa unang palapag na tinatawag din na Maze of Beginning, at lahat ng kanilang mga sandata ay masiselyo dahil sa restriction ng lunatic difficulty. Bilang kapalit, makakatanggap sila ng basic weapon sa kanilang mga inventaryo. Pagkatapos nito, binanggit naman ng system na lahat ng kanilang mga abilidad ay pansamantalang mawawala at lahat ng kanilang mga stats ay bababa at magiging 10. Nagpatuloy pa ito at sinabi na habang sila ay nasa loob ng maze, ang kanilang mga skills at authorities ay mawawala. Idinagdag pa nito na lahat ng mga skills at authorities na kanilang makukuha sa loob ng maze ay hindi nila madadala kapag nakalabas na sila dito. Matapos namang mabasa ang lahat ng mga rules at restrictions para sa maze, naramdaman ni Sungyeon na bumigat ang kanyang katawan dahil sa pagbaba ng kanyang stats. Habang si Sungho naman ay nasabi na lamang na hindi niya inaasahan na hindi niya magagamit ang kanyang mga abilidad na pinaghirapan para sa trial na ito. Samantala, si Sungyeon ay muling nakatanggap ng isang notification na binabanggit na ang mga kondisyon ay nasatisfied na. Dahil dito, ang kanyang divinity na against God's will ay puwersahang magagamit. Pagkatapos nito, binanggit na lahat ng kanyang authority, skills, at divine power na may kinalaman sa kanyang divinity ay hindi mawawala at patuloy niyang magagamit. Napangiti naman si Sungyeon matapos maunawaan na ang kanyang divinity ay magagamit pa rin niya. Kasunod nito, tiningnan niya ang kanyang status window at nakita nga niya na ang kanyang unique trait na necromancy ay bumalik sa pagiging E-rank nito habang ang kanyang authority na divine power ay nanatili pa rin. Makalipas ang ilang sandali, makikita ang tatlong kasamahan ni Sungyeon na nakatulala sa kanya dahil sa sandaling ito. Iniisip nila na kung ganito ba talaga ang bilis ng isang tao na mayroon lamang 10 sa kanyang agility. Tinanong pa nga ng isa sa kanila kung na-recover na ba niya kaagad ang kanyang mga skills sa maikling panahon na pumasok sila dito. Samantala, sa sandaling ito ay inatake si Sungyeon ng isang goblin, at habang papalapit na ang atake nito sa kanya, mabilis niyang iniwasan ang attack nito sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang authority na Wind's Grace. Dahil dito, ang kanyang bilis ay tumaas ng 80%. Kasunod nito, nagsagawa rin siya ng kanyang pag-atake patungo sa goblin, at makikitang mabilis na sinapak nito ang goblin, kaya bumaon ito sa lupa. Matapos niyang mapaslang ito, makikita ang marami pang kasamahan nito sa paligid na napaslang. Pagkatapos ay binanggit ng isang mensahe na ang mga buhay ng modified goblins ay naubos na kaya papalitan na lang ito ng World Trees Nutrients. Samantala, matapos masaksihan ito ng kanyang mga kasamahan, natulala sila. Pagkatapos ay binanggit ni Catherine na ang mga kalabang ito ay mahirap na talunin base sa stats na mayroon sila ngayon. Ngunit si Sungyeon ay madali lamang natalo ang mga ito kahit na sabay-sabay pa ang umatake ang mga ito. Idinagdag pa niya na marahil ay hindi talaga tao si Sungyeon kaya niya nagagawa ang lahat ng ito. Sa kabilang banda, si Sungyeon na ngayon ay sinisimulan ng i-absorb ang mga kaluluwa ng kanyang mga napaslang, ay naisip na mabuti na lamang at natutunan niya ang martial arts ng Light Sword Emperor. Dahil kung nagkataon na hindi niya nagawa iyon, at nawala ang kanyang mga authorities, ay mahihirapan siyang makipaglaban sa mga ito. Naisip din niya na sa kalagayan niya ngayon, kahit na 4 na beses pang mas malakas ang mga ito ay makakaya pa rin niyang talunin ang mga ito. Habang iniisip niya ito, binanggit ng isang notification na matagumpay na niyang nagamit ang mga kaluluwang kanyang naipon, at dahil dito, permanenteng tumaas ang kanyang stats. Pagkatapos niyang gawin ito, lumapit sa kanya si Catherine at sinabi sa kanya na hayaan din niya sila na makilahok sa pakikipaglaban. Bagamat hindi inaasahan ang pag-atake ng mga goblin sa kanila, kaya hindi sila nakakilos kaagad,
sinabi rin niya na kung magpapatuloy ang ganitong sistema nila ay magiging pabigat lamang sila sa kanya. Sumang-ayon naman dito si Sung-hoon at sinabi pa na kung patuloy lamang silang manonood, ay hindi sila makakapag-adjust sa pakikipaglaban at hindi rin nila gusto ang ideya na maging pabigat sa grupo. Ngumiti naman si Sung-yeon sa mga mungkahi nilang ito, saka sumang-ayon at sinabi na tama nga sila, dahil kailangan nilang sama-samang lumakas. Pagkatapos ng pag-uusap nilang ito, nagpatuloy pa sila sa kanilang paghahunting ng mga goblins, at matapos ang ilang minutong paggawa nito, nabuksan nila ang hidden room ng maze. Habang pinagmamasdan nila ang hidden room na ito, naisip ni Sung-yeon na marahil ay nasa loob nito ang susi na kanilang hinahanap. Sumang-ayon naman dito si Catherine, kaya pumasok sila sa loob. Matapos naman nilang gawin ito, nasaksihan nila ang mga rebulto na nakapalibot sa isang klase ng altar. Ngunit di gaya ng kanyang mga kasamahan na walang ideya kung ano ang lugar na ito, agad na napagtanto ni Sung-yeon na ang mga rebultong ito ay kahawig ng God of Darkness. Habang iniisip niya ito, binanggit ng system na ang mga talentadong challengers ay makakatanggap ng blessings mula sa God of Darkness. Matapos mabasa ito, umakyat si Catherine sa ibabaw ng altar, at sinabi kay Sung-yeon na marahil dito magbibigay ng blessings ang God of Darkness. Sinabi naman ni Sung-hoon na base sa itsura nito, kapag hinawakan ang bagay na iyon ay tuluyang mag-activate ang altar. Nagkomento naman si Chonshok at sinabi na baka may limit lamang kung sino ang pwedeng makatanggap kaya kailangan nilang pag-isiping mabuti ang tungkol sa bagay na ito. Ngumiti naman si Catherine sa kanila at sinabi na kung ganoon, siya na ang mauuna. Kasunod nito, sinimulan niyang hawakan ang aklat na gawa sa bato sa kanyang harapan. Biglang umilaw ang kanyang buong katawan at binanggit ng system na si Challenger Catherine ay napili ng God of Darkness upang makatanggap ng kanyang blessing. Matapos niyang matanggap ito, sandaling natigilan si Catherine at pagkatapos ay masayang sinabi na nagawa niya, dahil nakatanggap siya ng ability kung saan maaari niyang itago ang kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang magic power. Masaya rin niyang sinabi na ang blessings na kanyang natanggap mula sa God of Darkness ay hindi mawawala kahit lumabas pa sila sa maze na ito. Sinabi rin sa kanya ng God of Darkness na binigyan siya ng karapatan para maging isang prospective apostle niya. Sa kabilang banda, si Sung-yeon, habang pinakikinggan ang lahat ng ito, ay mayroong seryosong ekspresyon. Kasabay nito, binanggit ng system na nakatingin sa kanya ang God of Darkness at nakangiti. Dahil dito, napatingin siya sa isa sa mga rebulto at napatanong sa kanyang sarili kung ano ang binabalak nito. Kasabay naman ng pag-iisip niya nito, binanggit ng God of Darkness na ang kanilang muling pagkikita ay hindi na magtatagal kaya kailangan na lamang niyang maghintay ng kaunting panahon. Habang iniisip pa niya ang mga sinabing ito ng God of Darkness, hinawakan siya sa kanyang balikat ni Catherine at tinanong siya kung ano ang tinitingnan niya sa lugar na iyon. Sinabi naman ni Sung-yeon na wala iyon at kung tapos na sila sa kanilang dapat gawin sa lugar, inaya na niya sila na umalis. Matapos lumabas sa lugar, binanggit ng system na ang Hidden Gods Altar ay sinarado na. Nang makita ito, sinabi ni Catherine na nakakapanghinayang na isa lamang sa kanila ang nakatanggap ng oportunidad na iyon. Sinabi naman ni Sung-hoon na kahit isa lang sa kanila ang nakatanggap nun, maituturing pa rin nila yon na isang malaking tulong. Kasunod nito, sinabi ni Catherine na dahil natanggap na nila ang lahat ng bagay na maaari nilang makuha sa lugar, pwede na silang umalis dahil abutin ng kalahating araw ang kanilang paglalakbay base sa stats na mayroon sila. Habang sinasabi naman niya ito, masayang iniisip ni Catherine na sana ang kanyang blessings na natanggap mula sa God of Darkness ay magiging malaking tulong kay Sung-yeon. Habang iniisip niya ito, bigla siyang hinawakan sa balikat ni Sung-yeon. Dahil dito, tinanong niya si Sung-yeon kung mayroon na naman ba siyang naiisip na kakaiba. Sa kabilang banda, iniisip ni Sung-yeon na dahil sa kanilang mga stats, aabutin sila ng kalahating araw sa kanilang paglalakbay. Kaya sa sandali ding iyon, ginamit niya ang kanyang authority na Wind's Grace at pagkatapos ay mabilis na tumakbo at iniwan ang kanyang mga kagrupo. Nang makita naman ni Catherine ang ginawa niyang ito,
tinanong niya kung nababaliw na ba siya dahil magiging mapanganib kung mag-isa siyang aalis. Ngumiti naman si Sungyon sa kanya, at sinabi na kapag nakita na niya ang susi ay babalik siya kaagad. Wala naman nagawa si Catherine, at nasabi na lamang na ang kanyang pagiging mainipin ay hindi pa rin nagbabago. Sa kabilang banda, si Sungyon, habang mabilis na sinusuyod ang buong lugar, ay naisip na kung magkakasama silang maglalakbay ay masyadong maraming oras ang masasayang kaya ang pinakamagandang gawin ay hanapin niya iyon ng mag-isa dahil siya rin naman ang pinakamabilis sa kanila. Makalipas ang ilang sandali ng paghahanap, nakita niya ang isang bagay na nakatawag ng kanyang pansin. Dahil dito, huminto siya at sa kanyang harapan ay makikita ang isang malaking gate na may bungo sa itaas. Sa kabila naman ng gate na ito, makikita ang isang goblin na kasalukuyang kumakain ng karne. Ngunit habang ginagawa niya ito, nagulat siya nang biglang mawasak ang malaking pinto sa kanyang likuran. Matapos namang gawin ito ni Sungyon, binanggit sa kanya ng sistem na pumasok na siya sa loob ng boss room ng first floor ng Giant Tree Maze. Ang pangalan ng boss na ito ay ang Corrupt Goblin King na kinain ang lahat ng mga modified monsters sa first floor. Binanggit din na bagamat nagtago ang Goblin King na ito sa loob ng Giant Tree Maze, hindi naman na niya nagawang patuloy na umakyat pa dito. Hindi na tinapos ni Sungyon ang mga paliwanag tungkol sa Goblin King, at nagsimula ng umatake, dahil naiinip na siya sa masyadong mahabang paliwanag na ito. Kasabay nito, inactivate din niya ang kanyang skill na Fighting Concentration, at sa isang malakas na suntok ay nabutas niya ang katawan ng Goblin King. Samantala, ang Goblin King na ngayon ay nakatulala at hindi pa rin makapaniwala sa nangyari sa kanya, ay namatay na. Habang si Sungyon naman ay naisip na hindi katulad ng mga achievements na nakukuha niya sa Tower of Trials, sa maze ay binibigyan sila ng mga skills na maaari nilang magamit kaya kung patuloy niyang gagawin ito ay mabilis niyang matatapos ang pagsubok sa maze tower na ito. Pagkatapos nito, nakita niya na lumutang sa ibabaw ng bangkay ng Goblin King ang susi na kanyang hinahanap. Kasabay nito, binanggit ng system na nakatanggap siya ng achievement na tinatawag na Making the Impossible Possible, na mayroong unique rank. Matapos naman niyang kunin ang susi, binanggit ng system na nakatanggap siya ng 15 maze points. Kaya dahil dito, natuwa si Sungyon at sinabi na magpapatuloy na sila sa kanilang pag-akyat patungo sa second floor dahil nakuha na niya ang maze escape key. Kasunod nito, ipinasok na niya ang susi sa lagayan nito at sinundan ito ng mensahe na narating na nila ang dulo ng first floor at gagamitin na nila ngayon ang maze escape key. Dahil dito, mayroon na silang karapatan na magtungo sa second floor at matatanggap na rin nila ang mga reward para sa floor na ito. Pagkatapos banggitin ito ng system, binanggit ng notification na maaari silang pumili ng isa sa tatlo, item, authority, o skill, at alinman sa mga ito ay maaari nilang ma-recover bilang kanilang reward. Matapos namang pumili ng kanyang mga kasamahan, mangiyak-ngiyak si Catherine na sinabi na hindi niya maintindihan ang kanyang nararamdaman na sobrang saya dahil lamang na-recover niya ang isa sa kanyang mga abilidad. Sinabi naman ni Chong-suk na medyo nakakahinga na siya ng maluwag dahil may na-recover na siyang kakayahan. Sa kabilang banda, pinili ni Sungyon ang kanyang Heavenly Blood Cultivation Arts bilang kanyang unang abilidad na ma-release. Pagkatapos niyang gawin ito, tinanong niya ang kanyang mga kasamahan kung tapos na ba sila, dahil kung oo, ay magtutungo na sila sa ikalawang palapag. Matapos marinig ito, sinabi ni Catherine na mukhang hindi man lang siya napagod sa kanyang mga ginawa. Pagkatapos niyang sabihin ito, pumasok na sila sa ikalawang palapag na may pamagat na Whispers of an Evil God. Ang lugar na ito ay isang lugar kung saan magtitipon ang lahat ng mga challengers sa isang dimensyon na nakapasa sa unang palapag. Binanggit din na na-excite ang Evil God na makita ang mga challengers, kaya nagsagawa siya ng isang bloody celebration. Dito nga ay binanggit na hindi mahalaga kung sino, pero kailangan nilang pumatay ng isa, o higit pa sa mga challengers, at gamitin ang mga ito bilang sakripisyo sa gagawin nilang ritual. Ngunit kung hindi nila gagawin ito, magpapadala ng ancient demon ang Evil God sa lugar na ito.
Habang iniisip naman ni Sungyon ang tungkol sa pagpapadala ng Ancient Demon kung hindi sila magsasacrifice ng kahit sino, bigla siyang napangiti at tila ba may naisip na namang kalokohan. Nang makita naman ni Catherine ang ekspresyon niyang ito, pinagpawisan siya, at sinabi kay Sungyon na marahil ay mayroon na naman siyang pinaplanong kakaiba. Kasunod nito, sinabi niya na kahit napigilan pa nila siya, ay gagawin pa rin naman niya kung ano ang gusto niya, kaya hahayaan na lang nila siya sa kanyang mga plano. Nagtanong naman si Sungyon kung hindi ba sila naku-curious kung ano ang kanyang balak gawin. Sinabi naman ni Catherine na base sa kanyang personalidad, ay hindi pa rin siya magpapapigil kahit napilitin nila siya. Pagkatapos niyang sabihin ito, nagsimula na siyang maglakad patungo sa dalawa niyang kasama at sinabi na libutin muna nila ang buong second floor at ipapaubaya na nila ito sa kanya at magkita na lang sila mamaya pag natapos nila ang kanilang gagawin. Nagtaka naman si Sungyon sa plano ng mga ito, kaya ipinaliwanag ni Catherine na base sa kanyang mga kakayahan, naniniwala sila na makakaya niyang gawin ito ng mag-isa. Kasunod nito, nagpaalam na sila sa kanya, at sinabi na babalik na lang sila ng may magandang resulta. Habang pinagmamasdan naman ni Sungyon na naglalakad palayo ang kanyang mga kasamahan, naisip niya na magiging mas madali para sa kanya ang ginawa nilang ito. Kasunod nito, binuksan niya ang kanyang inventory, at kinuha mula dito ang isang espada saka sinabi na okupahin niya ang altar na ito, at hindi niya hahayaan ang sinuman na lumapit dito. Makalipas ang ilang sandali, maririnig ang mga ungol ng mga tao, habang ang iba naman ay sinasabi na tapos na ang lahat at makikita din ang ilang mga challenger na nakahilata na sa sahig. Samantala, ang isang babaeng challenger na gumagapang sa sahig ay tinatanong si Sungyon kung bakit niya ginagawa ito, dahil kung hindi sila mag-aalay ng sinuman, ang Ancient Demon ay lalabas. Sa kabilang banda, si Sungyon na nakaupo pa rin sa harapan ng altar, ay tinitingnan lamang ang kanyang system window, at dahil naiingayan siya sa mga sinasabi ng mga ito, sinabi niya na tama na ang pagsasalita nila, dahil masyado silang maingay. Sinabi rin niya na nag-iisip siya, kaya manatili silang tahimik. Samantala, naisip ni Sungyon na matapos niyang durugin ang ilang mga teams, nakatanggap siya ng maraming mace points, at mga bagong kakayahan. Bagamat hindi niya pa alam kung ano ang gamit ng mace points, ay nakakasigurado naman siya na mapapakinabangan niya ito sa mga darating na araw. Habang nasa gitna pa siya ng kanyang pag-iisip, biglang umilaw ang malaking crack sa kanyang likuran, at pagkatapos ay lumabas ang isang mensahe na binabanggit na dahil hindi sila nakapagbigay ng sakripisyo sa binigay na oras, ay lalabas ang isang ancient demon sa altar. Kasunod nga nito, nagsimulang lumabas ang isang halimaw mula sa crack at makikitang tumatawa ito. Sinabi pa nga nito na medyo matagal na rin simula noong huli siya nagpunta sa mundo ng mga insekto. Sinabi niya kay Sungyon na siya na si Kanezel ay magbibigay ng paghuhukom sa kanila. Ngunit matapos niyang sabihin ito, nagulat siya dahil nakita niya na ang mga challenger na dapat ay paparusahan niya ay mga nakahandusay sa sahig, habang ang ilan pa nga ay humihingi ng tulong sa kanya na talunin si Sungyon. Samantala, nananatiling nakatiitig si Sungyon sa kanya, at habang ginagawa niya ito, pinagpawisan ng husto ang Ancient Demon. Ngunit narinig din niya na sinabi ng isang challenger, na kung bakit nakatayo pa siya doon, at hindi pa niya pinapaslang si Sungyon. Sinabi pa ng isa na makikipagtulungan sila sa kanya, para lamang matalo si Sungyon. Habang hinihintay naman ni Sungyon kung ano ang kanyang gagawin, bigla siyang nagtaka sa ginawa ng Ancient Demon, dahil sa sandaling iyon, napakamot ang Ancient Demon sa kanyang batok at humingi ng pasensya sa kanya saka sinabi na aalis na siya. Tinawag pa nga siya nito bilang isang great being. Ngunit bago pa ito tuluyang makaalis, tinawag siya ni Sungyon at nang lumingon ang Ancient Demon sa kanya, sinabi ni Sungyon na kung sa palagay ba niya ay papaalisin niya siya ng ganoon lamang kadali. Pinagpawisan naman ng husto ang Ancient Demon matapos marinig ang sinabi niyang ito, at sa susunod na mga sandali ay makikitang nakaluhod na ito sa kanyang harapan at masayang ibinigay kay Sungyon ang kanyang pinakamahalagang pag-aari. Matapos isuot ni Sungyon ang mga kagamitang iyon, sinabi pa ng Ancient Demon na bagay iyon sa kanya.
Ang item na ibinigay ng Ancient Demon ay ang Mask of Despair na nagpapangyari na maging ang mga multo ay matakot sa kanya at magtago sa kanyang presensya. Natanggap din niya ang Moon Sword na nagpapataas ng kanyang attack speed ng 15% at kapag nilagyan naman niya ito ng kanyang magic power, ay mapapataas nito ang kanyang mga abilidad ng isa. Karagdagan pa, ang kanyang mga kakampi na nasa loob ng sakop ng Moonlight Sword ay mabibigyan ng buff na magpapataas ng kanilang magic power ng isa. Pagkatapos ng pagbibigay ng kanyang mga item kay Sungyon, tinanong ng Ancient Demon kung pwede na niyang paslangin ang mga tao na nandito dahil ibinigay na niya ang kanyang mahahalagang pag-aari sa kanya. Sinang-ayunan naman ito ni Sungyon at sinabi na bahala na siya kung ano ang kanyang gustong gawin. Pagkatapos marinig ito, nagsimulang muling tumawa ang Ancient Demon at sinabi na hindi niya tatanggihan ang offer niyang ito at sisiguraduhing mag-i-enjoy siya sa kanyang mga gagawin. Kasunod nito, itinuon niya ang kanyang pansin sa mga nakahandusay sa sahig na mga challenger at sinabi na dumating na ang oras ng paghuhukom sa mga insektong katulad nila. Habang patuloy na tumatawa ang Ancient Demon na ito, sinasabi naman ng mga challenger na ang isang mukhang demon na bastardo ay talagang ipinalabas ang isang totoong demon para parusahan sila. Ang ilan naman ay nakikiusap na hindi pa nila nais mamatay. Sa kabilang banda, si Sungyon, matapos makita ito, ay napangiti at pagkatapos ay ginamit ang kanyang authority na Sword Keymaster. Sa isang mabilis na attack, winasiwas niya ang kanyang espada patungo sa likod ng Ancient Demon. Habang gulat na gulat pa ang Ancient Demon sa ginawa niyang ito, ipinaliwanag ni Sungyon na sa palagay niya ay hindi sila nagkaintindihan dahil wala naman siyang sinabi na hahayaan niya siyang mabuhay. Pagkatapos nito, lumabas ang isang notification na binabanggit na natanggap niya ang achievement na Embodiment of Evil na may unique rank. Nakatanggap din siya ng 15 maze points at ang skill na King of 10,000 Demons ay nag-activate din. Samantala, ang Ancient Demon, matapos gawin yon sa kanya ni Sungyon, ay galit na sumugod sa kanya, at sinabi na ang lakas ng loob niya na pagtraiduran siya kaya dahil dito ay pagpipirasuhin niya siya. Agad namang iniwasan ni Sungyon ang atake niyang ito, at pagkatapos ay ginamit ang authority na Heavenly Blood Cultivation Art at ang kanyang skill na One Blow Concentration. Habang naghahanda para sa kanyang sunod na atake, binanggit ng isang mensahe na ang presisyon at destructive power ng kanyang sunod na atake ay tataas. Matapos nga nito, tuluyan na niyang isinagawa ang kanyang atake na humati sa katawan ng Ancient Demon sa dalawa. Kasunod nito, binanggit ng isang mensahe na ang hidden quest na Subjugate the Ancient Demon ay nagawa niya at ang mga karagdagang rewards para dito ay mapupunta sa kanya. Habang inaabsorb niya ang kaluluwa ng Ancient Demon na ito, binanggit ng system na ang reward para sa hidden quest ay makaka-recover siya ng karagdagang isang ability sa tuwing may matatapos silang floor. Pagkatapos nito, nakita ng lahat ng mga challengers na kasalukuyang nasa second floor ng Giant Tree Maze na nagkaroon sila ng karapatan na magtungo sa sunod na palapag. Kasabay ng mensaheng ito, lumitaw na nga sa kanilang harapan ang daan patungo sa ikatlong palapag. Habang pinagmamasdan ni Sungyon ang daan patungo sa ikatlong palapag, narinig niya ang isang boses na nagtatanong kung ano ang nangyari dito. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang tatlong kasama na pumasok sa pinto, at kasalukuyang pinagmamasdan ang mga nakahandusay na challenger sa sahig na humihingi sa kanila ng tulong. Sinabi naman ni Sunghon na mukhang napalaban siya ng husto. Sinabi naman ni Catherine na noong una ay nagtataka pa siya kung bakit ang ilang mga challengers ay tumatakbo palayo sa direksyon na ito, ngunit ngayon ay mas naunawaan na niya kung bakit. Awkward namang ngumiti si Sungyon sa kanila at sinabi na hindi rin niya gusto ito at nangyari lamang. Pagkatapos ay binago niya ang usapan at tinanong kung kumusta ang ginawa nilang pag-explore sa second floor. Sinabi naman ni Sunghon na marami rin silang nakuha sa ginawa nilang pag-explore, at pagkatapos nga nito, ay pinakita na niya ang mga item na kanilang nakuha gaya ng Maze Water of Life. Kapag ininom ito,
lahat ng status abnormalities ay matatanggal at kapag ininom din ang tubig na ito sa loob ng Giant Tree Maze, ay makaka-recover sila ng karagdagang 40 HP. Pinakita din niya ang isa pang item na may pangalan na Box of Life, at kapag ginamit ito sa loob ng maze, ay isang HP at MP ang marirecover nila sa kada minuto at tataas din ang kanilang mga abilidad ng karagdagang 10. Matapos namang makita ang mga item na ito, ngumiti si Sungyeon at sinabing kamangha-mangha nga ang kanilang mga nakuha. Sinabi rin niya na ibabahagi rin niya sa kanila ang mga items na kanyang nakolekta, kaya hinimok niya sila na i-organize ito kasama niya. Matapos namang ilabas ang mga item, tinanong ni Catherine kung gaano ba karaming mga challengers ang kanyang natalo para makaipon ng ganito karaming mga item. Habang ginagawa nila ito, binanggit ng isang mensahe na maaari na nilang matanggap ang kanilang rewards para sa pagtapos ng ikalawang palapag. Kasunod nito, binanggit kay Sungyeon na maaari siyang pumili ng dalawa sa alinman sa mga item, authority, at skill na mayroon siya upang ma-recover. Dahil dito, napangiti si Sungyeon at pinili ang kanyang unique divine authority na transcendence at ang kanyang skill na borrowing heaven. Pagkatapos matanggap ang kanilang mga reward, hinimok na niya ang kanyang mga kasamahan na magtungo na sa ikatlong palapag ng Giant Tree Maze. Abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat sa lahat ng mga nanood, at kung hindi ka pa nakasubscribe ay pasuyo na lang Lods, malaking tulong na yan para sa channel, at kung hindi naman kalabisan ay pa-like, comment, at share na din po, para mas marami pa ang makapanood. Maraming salamat. At see you on our next video. God bless you all.